Inamin ni Coach Tim Cone na hindi siya sigurado sa playing status ni Justin Brownlee matapos itong mapabalitang may pneumonia. Sinabi din umano niya na kahit sino sa 15 player na nasa pool ay pwedeng pumasok sa Magic 12. At katulad ng dati, kulang muli sa panahon ang nakatakdang practice ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated sa panayam ng media. Kinumpirma ni Coach Tim Cone ang kalagayan ni Justin Brownlee na napabalitang may sakit na pneumonia. Sa kanyang pahayag, lumabas ang katotohanang hindi siya sigurado kung kakayaning mag-perform ng mabuti ang resident import ng Barangay Ginebra sa oras ng bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Miguel Alfonso Caramoa ng ESPN. Oo naman, naabisuhan na kami tungkol dito. Alam namin na unti-unti nang bumubuti yung kanyang kalagayan. Pero sa ngayon kasi, hindi pa namin alam kung maaari na ba siya maglaro. Siguro dito tayo sa hindi nila alam yung playing status ni Brownlee, di ba? Malaking problema po talaga yun eh. Although andyan naman si Hans Kwame, malaki pa rin yung impact nun sa team ng Gilas Pilipinas na bubuuin ulit ni Coach Tim Cone bago sumalang sa World Cup qualifiers ngayong November 28 at December 1 kalaban ng Guam. Pero para sa akin mga playoffs, mas mabuti na ngayon siya nagkaroon ng problema kaysa naman sa gitna ng schedule ng Gilas sa bansang Australia and of course sa New Zealand, di ba? Mas masakit yun kung ganun yung nangyari. Parang nangyari kay Kai Sotto nun. Kung natatandaan niyo mga ka-playoffs, nadaganan ni NBA player Goga Bitadze si Kai Sotto sa bakbakan ng Gilas at Georgia. Kaya kulang na sila nang sumalang sila sa laban sa Brazil sa Olympic qualifying tournament po yan. Balikan natin ang pahayag ni Coach Tim Cone. Base kasi sa mga nababasa natin, pwedeng isang buwan daw ang recovery ng pneumonia. Sabi nila yon, kaya tagilid talaga ang playing status ni Brownlee. Kaya pala hinahanda na nila si Hans Kwame. Mahirap sumugal kasi kalusugan ni Brownlee ang nakataya doon. Sobrang tindi pa naman ang sked ni Justin ngayon. Bukod kasi sa World Cup qualifiers, siya din ang isa sa mga inaasahan ng grupo ni Coach Norman dito sa SEA Games. Gaganapin ang bakbakan sa Thailand simula December 9 hanggang December 20 po yan. Ibig sabihin, sa sitwasyon ngayon ni Brownlee, mahirapan talaga siya dito sa mga ganitong schedule. Hindi basta laban to mga ka-playoffs. Nakataya dito bandera ng Pilipinas. Kaya sobrang pressure ang dala nito, hindi lang kay Brownlee kundi maging sa buong grupo na binubuo ni Coach Norman Black. Kaya siguro ang wish natin, maaga siyang makapag-recover at maging maayos ang katawan niya para sa mga future na assignment nila ng Gilas Pilipinas. Future na kasi parang ang hirap naman talagang isugal ang katawan ng isang tao sa ganito katinding bakbakan. Habang tila malabo si Justin para sa torneo kasama ang Gilas, ibinahagi naman ni Dadin Quinito Henson ang petsa ng paghahanda ng koponan. Ibinahagi din niya ang sinabi umano ni Coach Tim Cone tungkol sa posibleng players na papasok sa opisyal na hanay. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Plano ng Gilas na simulan ang kanilang training camp sa November 18 at ayon kay Head Coach Tim Cone kahapon, lahat ng nasa 15-man pool ay pwedeng pumasok sino man sa kanila para sa Final 12 lineup na binubuo para sa FIBA World Cup Asia qualifying window laban sa Guam na gaganapin sa Calvo Fieldhouse sa November 28 at sa Blue Eagle Gym sa December 1. So mula kay Coach Tim mga ka-playoffs, kahit sino pwedeng pumasok. Depende na lang siguro sa magiging resulta ng training nila na gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Laguna at sa Ateneo de Manila University Gymnasium. Walang favoritism or walang papaboran base yan sa pahayag ni Dadin. 15 sila doon Medyo may ilan na tayong alam na posibleng pumasok katulad ni QMB. Dati pa nabanggit na yan ni Coach Tim at ni dating SBP President Al Panlilio. Pero syempre hintayin natin talaga yung resulta ng training nila para sa announcement ng 12 players na sasabak sa Guam. Kung tutusin, ang daming players ang isinisigaw ng ating mga kababayan na dapat nasa pool, di ba? Pero wala sila dyan. At simple lang ang sagot dyan mga ka-playoffs. Ayaw ng pamunuan ng napakaraming players na pagpipilian. Mabigat kasi yun Sa sobrang dami, mahihirapan silang piliin ang dapat makasama sa hanay na tutulak sa bakbakan. Kasama na rin siguro doon ang programa ng Gilas na 4 na taon, di ba? Yun yung nakikita natin, kaya matipid talaga sila sa pagpasok ng players dito sa pool. Tingin naman natin habang tumatagal sila, merong magpapaalam dyan mga ka-playoffs. Nagkakaedad na kasi sila So siguro kalaunan, magbibigay daan ng iba dito para sa mas bata at mas explosive
eksklusibong players. Sa pagsalang naman nila sa Guam mga ka-playoffs, naniniwala tayo na banta sila sa Gilas Katulad ng sinasabi natin dati, nagpa-practice din sila, nagpapakahirap din sila kaya desidido or determinado silang kumayod para makapagtala ng panalo etong Guam, di ba? Sa basketball, walang imposible yan. Isang pagkakamali ng kalaban, matutulog sila sa kangkungan kaya hindi pwedeng pakakampante ang Gilas sa Guam. Bunga ng training na nabanggit, bukod sa persadong pagbibigay daan ng bawat liga dahil sa kautusan ng FIBA, itinakda na ng PBA, KBL at Japan B-League ang kanilang break para sa mga manlalarong kasama sa pool. Tanong, kailan nga ba nakatakdang huminto ang mga nasabing liga para sa unang window ng World Cup qualifiers? Tutukan natin ang mga sinabi ni Dean Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Magpapahinga ang PBA mula November 17 hanggang December 4 para bigyan daan ng mga player ng Gilas Pilipinas na makapag-focus sa qualifying window. Ang Japanese B-League kung saan naglalaro si Ramos at si AJ Edu, magkakaroon din sila ng pahinga mula November 21 hanggang December 3. Samantala ang Korean Basketball League o KBL kung saan naman naglalaro si Nakiambao at Tamayo ay titigil pansamantala ang liga mula November 17 hanggang December 4. So kung magsisimula si Coach Tim sa November 18, hindi sila kumpleto pa doon mga ka-playoffs. November 21 pa kasi si AJ Edu at Dwight Ramos matatapos sa Japan B-League. 10 araw ulit ang practice nila dito kung pagbabasehan natin ang simula nila, di ba? Walang bago. Katulad din ng dati. Pero ganun talaga yun Gipit talaga sa panahon. Iba't ibang liga ang pinagmumulan ng mga player na kasama sa hanay. Kaya ganun talaga yung mangyayari doon. Ang bentahe lang nila dito kung tutusin is yung dati na sila magkakasama sa hanay. Ando na yung amuyan nila, di ba? Sila pa rin naman yan. Kaya yung chemistry, andun pa rin yan. Siguro isingit na rin natin yung sinasabi na ating mga kababayan. Outside shooting. Outside shooter ang kulang sa Gilas. Kaya sana magawa ng paraan ni Coach Tim Cone yun. Sa mga kasama ngayon sa hanay, si KQ lang talaga ang consistent sa pagbira sa labas. Yun lang nakikita natin. Sana mailabas niya ulit yun sa mga paparating na bakbakan nila sa World Cup qualifiers. So guys, maraming salamat.